Hello guys! Welcome sa isa na namang vlog-vlogan actually. Kasama ko pa rin ang asawa ko si Kim at ngayon meron tayong espesyal na panauhin. Papakilala ko sa inyo mamaya. Tara at samahan nyo kami dito sa Nepean River. So yun na nga, nandito kami ngayon sa Nepean River. Kasama ko pa rin asawa ko si Kim at ito yung sinasabi kong special guest natin, si Anjanette. Girlfriend siya ng kapatid ko, si Archie. Hopefully, makapunta ka na rin dito soon, bro. Para makasama ka sa mga galaan namin. So itong Nepean River na to, local attraction siya dito sa Penrith. Actually, pagitan siya ng Penrith at Emu Plains. Parang siya yung boundary ng Penrith at Emu Plains. Though hindi siya masyadong, hindi siya tourist spot. Napakaganda pa rin dito kasi napaka-serene, napaka-calm, peaceful. Mas marami ka pa rin magagawa. Pwede kang mag-fishing, pwede kang maglakad. Tapos kung hanap mo rin yung mga Instagrammable na picture, marami din naman dito. So ngayon ang plano, pupunta kami dun sa may weir. Tapos meron din ditong magandang parang garden. Hopefully namukadkad na yung mga bulaklak. Ito palang ilog na to, dahil umuulan itong mga nakaraang araw. Akala ko tataas yung mataas na yung level ng tubig ngayon, pero hindi pa naman masyado. Kasi meron yung time nung mga 2020 ata or 2021. Meron yung halos isang buwan na diretsong umuulan, tapos umaapaw na tong ilog na to, binabaha na yung paligid, mga kabahayan dito. So, yun. Yan, nagpipicture-picture daw sila. Hanap angulo, magandang spot, ganun. Ganun lang naman nag-work yung social media eh. Ang mga magagandang lugar, tapos papapicture ka, ganun. Penrith pa to. Ito na yung weir na sinasabi ko. Actually, ngayon ko lang natutunan yung weir na yan. Para siyang miniature dam, parang mini dam pala siya na nagre-regulate ng pag-agos ng ilog. Tapos merong signage dito, sinasabi niya na tinutulungan daw din niya yung mga isda na mag-migrate sa ilog. Ayan.
Nagtataka ako ano kayang meron doon sa banda doon. Pupuntahan natin ng drone yan. Tara. Nice. Ano yung topic natin, girls? Kulay daw ng buhok. Mas maganda daw pag may kulay ang buhok. Ewan ko rin bakit mga Asian mahilig magkulay ng buhok eh. Ngayon naman, aakyat kami doon sa may parang garden chorba dyan. Last na punta ko dito may mga bulaklak dyan. Sana meron na. Meron na ulit kasi spring na eh. Yan, meron na rin siya pero konti pa. Hindi pa siya fully bloom. Last time punta ko dito, ang dami talaga, tas ang daming honeybee. Eto hindi ko alam sa inyo guys, pero pag makakita ka ng ganito kaluwang na damuhan nung mga panahong bata pa kami, talagang unang maiisip namin dito, maglalaro talaga kami. Magluluksong baka kami dito, maghahabulan kami, magtatumbling kami, gugulong-gulong, ganun. Kasi ganun lang noong araw eh. Napakasayang makakita ng ganito dati. Diba? Yan, nakikita niyo yung ibon na yan. Tawag dyan magpie. Napaka-notorious yan. Ngayong spring, parang season na ng kanilang pag-swoop. Yun yung parang magdadive sila sa likuran mo. Tapos tutuka-tukain yung likuran mo. Pero ito mukhang bata pa eh. Yan. Hoy. Yan namang mga ibon na yan. Yan yung tinatawag na plover. Isa pang agresibo rin yan. Kasi lagi silang nagpupugad sa mga bubong ng bahay pag yung flat yung bubong nyo o kaya sa mga yard. Basta flat surface. Doon sila namumugad. Ngayon, kapag merong sisiw yan, aatakihin ka niyan. Merong dalawang dalawang kalmot dyan sa pakpak nila. Ewan ko nakikita dito. Pero merong parang kakalmutin ka niyan. Kita ko lang to, parang may nakatago pang dito, features. Tingnan natin kung anong meron. Hindi ko alam para saan yan. Waiting shed. Nice. Wala na, dead end na. Palang parking space na to, naaalala ko, dito ko tinuruang mag-skateboard si Kim dati. Paano magtulak-tulak ng skateboard ganyan. Diyan mismo. Yung mga ligaw na damo lang yan. Ganda ng bulaklak.
Ngayon, pupunta naman kami sa tulay na yan. Yan. Yan pala yung cover photo ko, guys. Kung makikita nyo. Yan yun. Tulay na yan. Tingnan mo naman yung mga ka-work. 2018 lang pala to eh. So, ulit sa tunalan ng umpisa. Para ako yung naiirita pag kasi. So not so long time ago pala, mula nung na-open tong tulay na to. Base dun sa nakita kong signage doon, 2018 nung officially in-open tong tulay na to. Dumating ako rito ng 2019, tapos nag-move ako dito sa West ng 2020. So about 6 years tong tulay na to. Bagong-bago. Nalimutan ko palang sabihin, guys, itong spot na to, itong tulay na to, mula rito hanggang doon sa may tulay na yun, yun yung M4 Bridge, yan yung papunta sa Blue Mountains. Sikat na sikat to sa mga nag-exercise, naglalakad, parang tong mga tao na to, or nagbabike, kasi pag inikot mo to, dito ka mag-umpisa, halimbawa 2.5 kilometers mula dito hanggang dun sa tulay na yon, tapos iikot ka, nababalik dito. Yung buong loop niya, more or less 5 kilometers. So perfect para sa mga nagka-cardio or nagpa-practice ng marathon, ganun. Yun. Ito yung mga puno ng mulberry. Kukuha kami, ayan siya. Yung maano. Pwedeng kainin yan. Yung Tikman natin. ma-dark na. Yung dark ba? Okay. Dark na. Hindi ko alam eh. Ayan o. Yan. Yung matamis. Yan. Tamis. Ito napaka-perfect na nakuha ko. Tingnan mo to. Black na black. Yun yung pinagpipitas niyo, mga pula pa. Anong lasa ng pula? Sarap. Sarap ba? Maasim na masarap. Okay. Maglalakad kami dyan sa walkway na yan. Papunta dun sa kapehan. Kakape kami. Maasim pa. Yan, mulberries. Mulberry ang kahabaan na yan. Yan, dumidilim na. Pero dito pa rin kami sa galaan. Hahanap kami ng kape dahil lumalamig na. May signage pala dito, sabi, shallow water. Sino naman magdadive ng ganyan dito, no? Pag nagdive ka pa dito na una ang ulo, ewan ko na lang sa'yo.